Oo, ikaw na nanonood ngayon. Hi! Sana okay ka lang. Solusyon nga ba ang pumunta ng embassy kasama yung anak mo sa mga problema na binibitbit mo? Oo, nagtatanong ako sa inyo. Kasi ito naman, yung letter sender natin ngayon, as in super confused. My God. Sagot nga ba sa mga problema, pumunta ka na lang ng embassy, isurrender mo yung sarili mo doon kasama yung anak mo? Hindi ka ba nag-iisip, ate girl? Isipin mo ang magiging future ng anak mo. Bakit ka naman pupunta doon? Isusurrender yung sarili mo. Para saan? Na may problema ka sa pera? Paano masusolusyonan yung problema? Ate girl, bilog ang mundo. Hindi laging nasa baba ka. Malay mo, one of these days, nasa taas ka naman. You have to think million times before doing such thing or magdesisyon ka ng kung ano-ano. Kasi yung problema, hindi tinatambayan. Binibigyan ng solusyon o hinahanapan ng solusyon. Guys, ito po yung story natin ngayon. Miss ko to. Yung maglalahad ka agad ng story. So, anyway, anyhow, this is again Kasumi Vlog TV or Kasumi Love Foodcasting. Ay, mapapahay ka na lang. Akala mo, ikaw lang yung nahihirapan. Akala mo, pasan mo na ang buong daigdig. Hindi pala. Marami pala. Anyway, ang ibabagi ko sa inyo, this is a true story between a mother and a son. Nakakadurog ng puso. Yung nanay nahihirapan dahil sa anak. Kasi naman, yung asawa kasi niya, iniwan ba naman siya at umuwi ng Pinas? Anyway, anyhow, welcome to Kasumi Love Foodcasting, your very own foodcaster. So, ang kwento ito ay nanggaling po lang po ito dito sa Salmia. Isang kwento mapupulutan po ng aral sa mga nakikinig at makakapanood nito. Sana maging okay ka. Sasabihin ko, thank you for sharing. Tago na lang natin siyang Claire. At ang anak niya ay si Brandon. Hello, Brandon. Hi, Claire. Thank you sa pagbahagi ng story niyo kay Kasumi Love Foodcasting or Podcaster. Ito lang masasabi ko. Kung ano man mga binabalak mo o ano man mga plano mo, pag-isipan mong mabuti. Kasi bakit? Sa Pilipinas, sobrang hirap. Maraming nasa Pinas na gustong bumalik dito. Pero they don't have the chance. Ikaw nandito ka na. Bakit ka naman uuwi? Kasi ganito yon, mga viewers, mga avid listeners na nanonood kay Kasumi. Ito na siya. Ito kasi si Ate Claire. Gusto niyang umuwi. Gusto niya sumurrender sa embassy kasi may marami siyang problema. May inaayos po siyang karama at may inaayos siyang kaso. And pinaka-worst is meron po siyang absconding case. FYI, kung alam nyo man kung anong ibig sabihin na absconding case, search nyo lang sa Google. Buang. Anyway, ipapaliwanag ko. Ang absconding case kasi yan, for example, nagpabisa ka sa isang company. So, of course, they have to give you 3 months probationary period or most of the time is 100 days. Ito kasi si Ate Claire, umalis ng trabaho. Only 1 month pa lang, pero may visa na po siya. Ang nangyari is too much work,
konti yung sahod, lahat ng load na sa kanya. Tsaka, ang pinagdidiing ng butchi niya is matagal magpasahod. O, ito si Ate Claire, without any do, nakapag-isip na, umalis ng trabaho. O, ayun, nagpunta ng show-on. So, nag-file ka siya ng case na maparelease. Ito naman siya, di ba, sa pag nag-show-on ka, kailangan mo may normal mobile number ka na doon sila mag-chat-chat. Ano kasi si Ate Girl, hindi po siya nakapag-provide ng mobile number na kung saan mariregister niya yung case niya. Kaya ganun nangyari. We wait. Ayan, to be continue po tayo sa letter sender na si Claire and of course sa anak niyang si Brandon. So, ito po yung binabalak niya. Pupunta po siya ng embassy. Magsusurrender doon na wala siyang ganito, wala siyang ganyan. At isasama niya yung anak niya. My God. Pera lang nakikita. Bakit mo siya kapupunta doon? Bakit ka pupunta ng embassy? Isusurrender mo ang sarili mo at yung anak mo. Maraming paraan. Maraming pwedeng pagtrabahuan. At saka, 600 is nothing. Marami kang friends na pwedeng tumulong. Wag na wag kang pupunta ng embassy. Bakit? Pag pumunta ka, makukulong kayo ng anak mo. As in sa kulungan mismo. 'Di ba? So, kawawa si Nathan. Gusto mo ba ma-traumatize yung anak mo? 'Di ba hindi? So, gusto mo pa rin yung the best sa kanya. Kaya if I were you, gumawa ka ng paraan, kausapin mo yung mga dapat kausapin, yung mga pwedeng tumulong sa'yo, kausapin mo. Nevertheless, siya or sila ang maging pag-asa mo para makumpleto mo yung 600k din nakarama. Okay? Especially next month, marami ng hanap buhay. Kaya wag na wag kang mawawalan ng pag-asa. Pera lang yan nakikita. Pero, nasa huli ang pagsisisi. Isipin mo ng million times. Isipin mo kung bakit nakapunta ka dito sa abroad. Tapos ganun-ganun na lang yun? Uuwi ka? Ano ka ba? Ako nga kinakaya. Asting kakayanin. Bakit ikaw hindi? Of course kakayanin mo. Isipin mo yung anak mo. Isipin mo kung bakit ka bumabangon araw-araw. Isipin mo mga dahilan mo. Of course, sa family, sa mother mo, at sa future ng anak mo. Okay? Huwag magdesisyon ng padalos-dalos. Problema, hindi tinatabayan. Ginagawa ng solusyon. At saka, hindi lang naman ikaw nahihirapan eh. Maraming nahihirapan. Pero nagpapakatatag sila dahil sa family nila, dahil sa future ng mga anak nila. At hindi lang dahil doon, dahil din sa sarili mo. Kailangan mong bumangon araw-araw. Kailangan mong magpakatatag araw-araw. Okay? Never mong gagawin na pupunta ka ng embassy. Di ba mga viewers? Di ba mga netizens? Ang pera nakikita, di ba? Yung pagsisisi, hindi pwede may balik. Kaya, if I were you, do the right thing. Because tomorrow's never a promise. Always do good and be good. Bilugan mundo, di natin alam. Nahihirapan ka ngayon, but the next day or the following month, everything will be okay. Okay? Sana nakatulong. And of course, maraming thank you sa pagbahagi ng kwento mo. And I do hope everything will be okay. Magkape ka. Kausapin ang Panginoon araw-araw. Okay? Okay tayo dyan. Okay. Thank you everyone. And by the way, this is again Kazumi Love Foodcaster. Your Kazumi in town. Any stories you want to share or any suggestion, recommendation, please comment. Okay? Mahal ko kayo.